Hindi aksidente ni nakita mo ang video na ito ngayong araw. Hindi pagkakataon lang na nandito ka ngayong sa eksaktong oras na ito. Ang Diyos mismo ang nagtulak sa iyo para makinig sa mensaheng ito dahil may emergency message siya para sa iyo na hindi mo pwedeng baliwalain. Kung papansinin mo ang mga nangyayari sa buhay mo ngayong mga nakaraang araw, makikita mo ang mga senyales na pinapakita ng Diyos na may importante siyang sasabihin sa iyo. At ngayong gabi lang, sa loob ng susunod na mga minuto, mababago ang lahat sa inyong buhay. Huwag mong isara ang video na ito hanggang sa matapos mo itong marinig lahat dahil ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga taong tulad mo na handang tumanggap ng himala ngayong gabi. Kung hindi mo pakikinggan ang mensaheng ito hanggang sa dulo, maaring hindi mo na ulit marinig ang tinig ng Diyos sa mga susunod na araw. Kaya nga nakakuha ka ng notification para sa video na ito, kaya nga napadpad ka dito sa gitna ng gabi o sa oras na hindi mo inaasahan. Mga anak ng Diyos, pakinggan ninyo ako ng mabuti. May mga tao sa mundo na naghahanap ng sagot sa kanilang mga problema ngayong gabi. May mga taong umiiyak sa dilim ng kanilang kwarto dahil wala na silang ibang mapagkukunan ng tulong. May mga nanay na nagpupuyat dahil wala na silang pera para sa pagkain bukas. May mga ama na naghahanap ng trabaho pero walang tumatanggap sa kanila. May mga anak na nag-aaral pero walang pang tuition. May mga taong may sakit na hindi na kaya ng gamot at may mga taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Kung isa ka sa mga taong ito, nandito ang Diyos ngayong gabi para sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Hindi ka iniwan ng Diyos kahit na parang hindi ka niya naririnig. Hindi ka nakalimutan ng Diyos kahit na parang walang solusyon sa inyong problema. Ang totoo, mas malapit pa ang Diyos sa iyo ngayong gabi kaysa sa mga araw na masaya ka at walang problema. Nakikita ng Diyos ang bawat luha na tumutulo sa inyong mga mata. Naririnig niya ang bawat daing ng inyong puso. Nararamdaman niya ang bigat na dala ninyo araw-araw. At ngayong gabi, gusto niyang sabihin sa inyo na may plano siya para sa inyong buhay na hindi ninyo maiisip. May himala na naghihintay sa inyo na mas malaki pa sa inyong mga problema. May breakthrough na paparating na magiging simula ng bagong buhay ninyo. Pero bago ko ibahagi sa inyo ang mensahe ng Diyos, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang mahalagang katotohanan. Maraming tao ang hindi nakakakuha ng himala hindi dahil hindi sila pinipili ng Diyos, kundi dahil hindi nila sinusunod ang tamang proseso ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi nila alam na may tamang paraan ng pagdarasal na nakakabuksan ng pintuan ng langit. Hindi nila alam na may mga salita sa Biblia na may espesyal na kapangyarihan na kapag ginagamit mo, hindi makakapigil ang Diyos na bigyan ka ng breakthrough. Kaya nga maraming tao ang nagsasabing hindi sumasagot ang Diyos sa kanilang mga panalangin, hindi dahil hindi nakikinig ang Diyos, kundi dahil hindi nila ginagamit ang tamang susi para mabuksan ang mga pintuan ng mga himala. Parang may vault sa bangko na puno ng ginto, pero hindi mo alam ang combination para mabuksan ito. Nandun ang yaman, pero hindi mo maabot dahil wala kang tamang code. Ngayong gabi, ibibigay ko sa inyo ang code na yan. Ibibigay ko sa inyo ang combination na magbubukas sa vault ng mga himala ng Diyos. Pero huwag niyo akong pagkakamalian, hindi ito magic formula. Ito ay biblical principle na ginagamit ng mga propeta noon pa at ng mga taong nakakakuha ng mga himala hanggang ngayon. Ang secret na ito ay nakasulat sa awit 91, pero hindi lahat ng tao ay nauunawaan kung paano ito ginagamit. Maraming tao ang nagbabasa ng awit 91 araw-araw pero hindi nila nararanasan ang kapangyarihan nito dahil hindi nila alam ang tamang paraan ng pagbabasa at pag-a-apply nito sa kanilang buhay. Ang awit 91 ay hindi lang simpleng salita na dapat basahin. Ito ay covenant between sa iyo at sa Diyos. Ito ay kontrata na kapag ginawa mo ang inyong parte, gagawin din ng Diyos ang kanyang parte. Pero maraming tao ang hindi alam ano ang kanilang parte sa covenant na ito kaya hindi nila natatanggap ang mga pangako ng Diyos. Una sa lahat, dapat mong intindihin na ang awit 91 ay hindi lang para sa proteksyon. Ito ay para sa complete transformation ng inyong buhay. Kapag naintindihan mo ang malalim na kahulugan ng bawat verse, makikita mo na hindi lang protection ang inaalok ng Diyos sa iyo. Inaalok niya ang kumpletong dominion over sa lahat ng circumstances ng inyong buhay. Tingnan ninyo ang verse 1. Ang nakatahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay magiging payapa sa lilim ng makapangyarihan. Ang salitang nakatahan dito sa Hebreo ay yashab na ang ibig sabihin ay hindi lang pansamantalang pag-upo, kundi permanent residence. Ibig sabihin, hindi lang kayo dadalawin ng presensya ng Diyos, kundi magiging permanent resident kayo doon. Kapag naging permanent resident kayo sa secret place ng Most High,
lahat ng benefits ng lugar na yan ay magiging sa inyo din. Parang kapag permanent resident ka sa isang exclusive subdivision, lahat ng amenities doon ay magagamit mo. Ganon din sa spiritual realm. Kapag permanent resident ka sa secret place ng Diyos, lahat ng divine resources niya ay available sa iyo. Pero paano ka magiging permanent resident sa secret place ng Diyos? Hindi ito nangyayari accidentally. May proseso ito na dapat sundin. Una, dapat mag-surrender ka completely sa Diyos. Hindi yung tipong mag-surrender ka lang kapag may problema, kundi surrender na walang reservation, walang hidden agenda. Maraming tao ngayon ang kumakatok sa pintuan ng Diyos pero may daladalang demands. Parang pumasok sa bahay ng Diyos pero may daladalang sariling agenda. Hindi ganun ang pagpasok sa secret place ng Diyos. Dapat empty hands, empty heart at buong trust sa Kanya. Pangalawa, dapat constant communion mo sa Diyos. Hindi yung tipong dadaan lang kapag may kailangan. Yung tipong araw-araw, oras-oras, nakikipag-usap ka sa Kanya. Parang may telepathic connection kayo na kahit hindi ka pa nagsasalita, alam na niya ang nasa isip mo. Pangatlo, dapat aligned ang heart mo sa will ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi ka na mag-ask ng mga personal na bagay, pero ibig sabihin na mas importante sa iyo ang will ng Diyos kesa sa sariling will mo. Kapag dumating ka sa point na masaya ka na sa kung ano man ang desisyon ng Diyos para sa iyo, doon ka makakasiguro na nasa secret place ka na. Kapag naabot mo ang level na yan, makikita mo na lahat ng mga pangako sa awit 91 ay nagiging reality sa inyong buhay. Hindi lang protection from danger, kundi protection from poverty, protection from sickness, protection from failure, protection from depression, protection from lahat ng kasamaan na gusto ng enemy na mangyari sa inyong buhay. Verse 3 nagsasabi, sapagkat ililigtas ka niya sa silo ng mga ngaso at sa nakamamatay na salot. Ang silo ng mga ngaso dito ay representation ng lahat ng traps na inilalagay ng enemy para mahulog kayo. Hindi lang physical traps, kundi financial traps, emotional traps, spiritual traps, relationship traps. Maraming tao ngayon ang nahuhulog sa mga financial traps. Nakikita nila ang mga investment opportunities na promising pero scam pala. Nakikita nila ang mga business na kala nila ay kikita pero wala lang. Pero kapag nasa secret place ka ng Diyos, hindi ka mahuhulog sa mga trap na yan dahil may divine wisdom ka na nakakapag-discern ng mga bagay na hindi makikita ng natural eye. Ang nakamamatay na salot naman ay representation ng lahat ng sakit at pestilence na gusto ng enemy na dumating sa inyong buhay. Hindi lang physical sickness, kundi spiritual sickness, emotional sickness, mental sickness. Pero kapag nasa secret place ka ng Diyos, may divine immunity ka against sa lahat ng sakit na yan. Verse 7 nagsasabi, mahuhulog sa inyong tabi ang 1,000 at sa inyong kanan ay 10,000, ngunit hindi kayo malalapitan. Ito ang verse na hindi naunawaan ng maraming tao. Akala nila ibig sabihin nito ay makikita nila na namatay ang 1,000 sa tabi nila pero hindi sila madadamay. Pero mas malalim pa ang meaning nito. Ang 1,000 at 10,000 dito ay representation ng magnitude ng mga blessings na darating sa inyong buhay kapag nasa secret place kayo ng Diyos. Ibig sabihin, makikita ninyo ang mga blessings na sobra-sobra pa sa inyong pangangailangan. Hindi lang enough, kundi abundance na hindi ninyo mai-imagine. Pero may kondisyon dito. Dapat nasa tamang posisyon kayo para makatanggap ng mga blessings na yan. Hindi lahat ng tao ay makakakuha ng level ng blessings na yan dahil hindi lahat ay nasa secret place ng Diyos. Kaya nga may mga taong kahit gaano pa kasipag, hindi sila umaasenso. May mga taong kahit gaano pa kagaling, hindi sila nakakakuha ng break na hinahanap nila. Hindi dahil hindi sila deserving, kundi dahil hindi sila nasa tamang posisyon para makatanggap ng divine blessings. Parang may ulan ng ginto pero naka-umbrella ka, hindi ka mababasa. Parang may blessing na para sa iyo pero hindi mo matatanggap dahil hindi ka nasa lugar kung saan ito naduduluhan.
Kaya importante na maintindihan ninyo kung paano kayo magiging permanent resident sa secret place ng Diyos. Hindi ito isang beses lang na desisyon, ito ay daily choice na ginagawa ninyo. Araw-araw, dapat kayong bumabalik sa secret place na yan. Araw-araw, dapat kayong nagre-renew ng inyong covenant sa Diyos. Verse 9-10 nagsasabi, sapagkat ginawa mo ang Panginoon ang inyong kanlungan, ang kataasan na ang inyong tahanan. Walang kasamaan na darating sa inyo ni walang salot na lalapit sa inyong tolda. Pansin nyo, nagsisimula ito sa sapagkat ginawa mo. Ibig sabihin, may aksyon na ginawa ng tao bago naging effective ang protection ng Diyos. Hindi automatic ang protection ng Diyos, may partnership ito between sa inyo at sa Diyos. Kayo ay gumawa ng desisyon na gawin siyang kanlungan ninyo. At siya naman ay gagawa ng lahat para protektahan kayo. Pero kapag hindi ninyo ginawa ang inyong parte, hindi rin magiging effective ang protection niya. Ano ba ang ibig sabihin ng gawing kanlungan ang Diyos? Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon na may problema kayo, sa Diyos kayo tumakbo, hindi sa ibang tao. Sa lahat ng pagkakataon na may kailangan kayo, sa Diyos kayo humihingi ng tulong, hindi sa mga worldly solutions. Sa lahat ng pagkakataon na may decision kayo na gagawin, sa Diyos kayo humingi ng wisdom, hindi sa sariling understanding ninyo. Maraming tao ang ginagawang kanlungan ang pera, ang mga connection, ang mga titulo, ang mga achievements. Pero lahat ng yan ay temporary lang. Kapag dumating ang real crisis sa buhay, lahat ng yan ay hindi kayo matutulungan. Ang tanging tunay na kanlungan ay ang Diyos. Kapag ginawa ninyo siyang kanlungan ninyo, makikita ninyo na walang kasamaan na makakarating sa inyo. Hindi ibig sabihin na walang mga challenge na darating, pero ibig sabihin na lahat ng mga challenge na yan ay hindi kayo masasaktan. Lahat ng mga attacks ng enemy ay hindi kayo maaabot dahil protected kayo ng divine shield ng Diyos. Verse 11 to 12 nagsasabi, sapagkat utos niya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng inyong mga daan. Sa kanilang mga kamay ay babuhatin ka nila, baka matisod ang inyong paa sa bato. Ito ay isa sa mga pinaka-powerful na verse sa buong Biblia dahil nagsasalita ito ng divine assignment na ginagawa ng Diyos para sa bawat anak niya. Ang mga anghel ng Diyos ay hindi unemployed. May specific assignment sila para sa bawat anak ng Diyos. Pero hindi lahat ng anak ng Diyos ay nakakakuha ng full protection ng mga anghel. Bakit? Dahil hindi lahat ay sumusunod sa mga kondisyon na nakalagay sa awit 91. Kapag ginawa ninyo ang inyong parte sa covenant, automatic na mag-activate ang angelic protection ninyo. Hindi ninyo makikita ang mga anghel na yan, pero makikita ninyo ang effects ng kanilang presence sa inyong buhay. Makikita ninyo na may mga accidents na supposed to happen sa inyo pero hindi natuloy. May mga bad decisions na supposed to make ninyo pero nabago ninyo ang isip. May mga wrong places na supposed to pupunta kayo pero nabago ang plano ninyo. Lahat ng yan ay evidence na may mga anghel na nagwo-work behind the scenes para protektahan kayo. Pero importante na hindi ninyo kinokontrol ang mga anghel na yan. Hindi sila genie na magfa-follow sa inyong commands. Sila ay servants ng Diyos na sumusunod lang sa mga orders na nanggagaling kay God. Kaya importante na aligned kayo sa will ng Diyos para aligned din kayo sa work ng mga anghel ninyo. Kapag nag-deviate kayo sa will ng Diyos, nag-deviate din kayo sa protection ng mga anghel ninyo. Hindi dahil iniwan kayo ng mga anghel, kundi dahil lumabas kayo sa coverage area nila. Verse 13 nagsasabi, makakatutok ka sa leon at sa kobra, mapapailalim mo ang batang leon at ang dragon. Ito ay prophetic statement tungkol sa level ng authority na bibigay ng Diyos sa mga taong nasa secret place niya. Hindi lang protection na makakuha ninyo, kundi dominion over sa lahat ng spiritual forces na against sa inyo. Ang leon ay representation ng pride at aggression. Ang cobra ay representation ng deception at poison. Ang batang leon ay representation ng future threats. Ang dragon ay representation ng Satan mismo.
Kapag nasa secret place kayo ng Diyos, makikita ninyo na lahat ng forces na yan ay mapapailalim sa inyong spiritual authority. Hindi ibig sabihin na kayo ay magiging arrogant o maging spiritual warrior na laging nag-engage sa spiritual warfare. Ibig sabihin, may spiritual confidence kayo na kahit anong dumating na spiritual attack, alam ninyong hindi kayo matatalo dahil nasa side ninyo ang Diyos. Maraming believers na yun na natatakot sa mga witchcraft, sa mga sumpa, sa mga bad energy ng ibang tao. Pero kapag naintindihan ninyo ang inyong position sa secret place ng Diyos, makikita ninyo na lahat ng mga yan ay powerless against sa inyo. Hindi dahil kayo ay mas powerful, kundi dahil ang Diyos na kasama ninyo ay mas powerful kaysa sa lahat ng yan. Verse 14 to 16 ay ang highlight ng buong awit 91 dahil dito nagsasalita directly na ang Diyos. Hindi na si David ang nagsasalita, kundi ang Diyos mismo. At ang sinasabi niya ay sobrang powerful na kapag naintindihan ninyo ito, mababago ang perspective ninyo sa lahat ng challenges sa buhay. Sapagkat nag-ibig siya sa akin, kaya ililigtas ko siya. Ititaas ko siya sapagkat nakilala niya ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin at sasagutin ko siya. Makakasama niya ako sa kabagabagan, ililigtas ko siya at paparangalan ko siya. Nang mahabang buhay ay bubususin ko siya at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Pansinin niyo, ang kondisyon dito ay nag-ibig siya sa akin at nakilala niya ang aking pangalan. Hindi sinabi ng Diyos na dahil perfect siya o dahil walang kasalanan siya. Ang sinabi niya ay dahil nag-ibig siya sa akin at nakilala niya ang aking pangalan. Ano bang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos na sinasabi dito? Hindi ito yung romantic love o emotional love. Ito ay agape love na ibig sabihin ay committed love. Love na hindi based sa feelings kundi sa decision. Love na hindi nagbabago kahit magbago ang circumstances. Maraming taong umiibig sa Diyos kapag blessing time, pero nagiging cold kapag trial time. Maraming taong umiibig sa Diyos kapag answered ang prayers nila, pero nagiging bitter kapag hindi na-answer ang mga prayers nila. Pero ang love na tinutukoy ng Diyos dito ay yung love na consistent kahit anong mangyari. Ano naman ang ibig sabihin ng nakilala ang pangalan ng Diyos? Ang pangalan sa Hebrew culture ay hindi lang label. Ito ay representation ng character, ng nature, ng personality ng isang tao. Kapag sinabing nakilala mo ang pangalan ng Diyos, ibig sabihin nakilala mo kung sino talaga siya. Hindi lang nakilala mo siya as someone na nagbibigay ng blessings, kundi nakilala mo siya as someone na may perfect plan para sa inyong buhay. Hindi lang nakilala mo siya as someone na sumasagot sa prayers natin, kundi nakilala mo siya as someone na may perfect timing para sa lahat ng bagay. Kapag naabot ninyo ang level ng pag-ibig at pagkakakilala na yan sa Diyos, makikita ninyo na lahat ng mga pangako sa verse 15 hanggang 16 ay magiging reality sa inyong buhay. Tatawag kayo sa Diyos at sasagutin kayo niya. Hindi lang papakinggan, kundi sasagutin. Makakasama ninyo siya sa kabagabagan, hindi nag-iisa sa problem. Ililigtas kayo niya, hindi lang sa danger, kundi sa lahat ng kasamaan. Paparangalan kayo niya, ibibigay niya sa inyo ang honor na hindi ninyo ini-expect. Bibigyan kayo niya ng long life, hindi lang quantity, kundi quality. At ipapakita niya sa inyo ang kanyang salvation. Hindi lang salvation from hell, kundi salvation from lahat ng bondage sa earth. Ngayong gabi, habang naririnig ninyo ang mensaheng ito, may nagbabago na sa spiritual realm para sa inyong buhay. Hindi kayo nag-aksidente na nakinig sa mensaheng ito. Ginusto ng Diyos na marinig ninyo ito dahil may specific na plano siya para sa inyo na magsisimula ngayong gabi. Pero hindi automatic ang lahat ng yan. Kailangan ninyong gumawa ng decision ngayong gabi. Decision na susundin ninyo ang mga condition sa awit 91. Decision na gagawin ninyong Diyos na inyong permanent residence. Decision na mag-iibig kayo sa Diyos ng unconditional love. Decision na kikilalanin ninyo ang kanyang pangalan sa lahat ng areas ng inyong buhay. Kapag naginawa ninyong desisyon na yan ngayong gabi, makikita ninyo na sa susunod na mga araw, magbabago ang atmosphere sa inyong buhay. Makikita ninyo na may mga doors na magbubukas na hindi nyo ine-expect.
May mga tao na dadating sa buhay ninyo na magdadala ng breakthrough. May mga opportunity na darating na perfect fit sa inyong skills at talents. May mga problema na mariresolba nang hindi nyo na kailangang gumalaw. May mga enemies na magbabago ng isip at magiging allies ninyo. Lahat ng yan ay posible dahil kapag nasa secret place kayo ng Diyos, ginagalaw niya ang lahat ng bagay para sa inyong kabutihan. Hindi lang yung mga spiritual na bagay, kundi lahat ng practical na bagay sa earth. Ginagalaw niya ang mga tao, ang mga circumstances, ang mga timing para aligned sa inyong breakthrough. Kaya ngayong gabi, huwag niyong sayangan ang opportunity na ito. Huwag ninyong isipin na mamayang bukas na lang kayo magsisimula. Huwag niyong isipin na next week pa kayo magde-decide. Ngayong gabi, habang fresh pa sa inyong isip ang mensaheng ito, gumawa na kayo ng firm decision na magiging permanent resident kayo sa secret place ng Diyos. Mga anak ng Diyos, ito na ang oras ninyo. Ito na ang breakthrough na hinihintay ninyo. Huwag niyong hayaang makatakas sa inyong mga kamay ang opportunity na ito dahil hindi niyo alam kung kailan ulit kayo bibigyan ng ganitong mensahe na direkta sa puso ninyo. Ngayong gabi, magiging simula ito ng bagong chapter ng inyong buhay kung gugustuhin ninyo. Ang desisyon nasa inyo.